my love will disappear. My husband will disappear. My kabit will disappear. Kayo dito, nasaan po kayo? Nasaan kayo ngayong gabi? Malamang nasa Lecolon po tayo. Gisingin na lang yung self baka naiwan pa sa bahay. Okay. Joker din siya, no? Nandito po tayo sa Lecolon, the creator of Mount Melibingoy. And Lake Melibingoy is the creator of Lecolon, and it was erupted January 4, 1641. So nandito kayo ngayong gabi para mag-aral. So ako ang maestro, kayo estudyante, din matulog tayo after. Okay. Nandito tayo ngayon sa Lecolon again, the creator of Mount Melibingoy, and it was erupted January 4, 1641. And Melibingoy is a stratovolcano and a dormant volcano. Pero kung gusto niyong gisingin, tara, gisingin natin at maging kwento na lang din tayo. Sabi ko kung gusto ninyo. Pero parang ayaw niyo naman, sige. Dili lang. Sino ba nakakiss sa stone? Isa yun sa binuga ng Mount Melibingoy para sa mga sawit sa pag-ibig. Ay, dyan lang. Bakit hindi relate ito sa tubangan? Pwede mag-Ilonggo, mag-mix ako, mag-budots talaga ako. O pwede magsabak ka diri. Sabi ko, kayong estudyante, bawal magsampol-sampol. Okay, nandito tayo again sa Lecolon. Lecolon before is 304 hectares. Ngayon, 290 more or less na lang. Kaya nagkaroon tayo ng campsite. In 1996, September 6, Lecolon was overflow and only 72 found body, not included doon sa mga namatay nung panahon na yun. So 72 found body, not included doon sa mga namamatay nung panahon na yun. So yung tubig before is hanggang doon pa sa taas. Doon sa may second floor. At yung mga tao na pumupunta dito noon, nandun pa sa mga third floor kung saan kayo nag-comfort room. Kinomfort ba kayo ng room natin sa taas? Kinomfort ba? Kung nagreklamo ko, taas sa pwede, ay! Third floor. Hanggang doon talaga yung tubig sa taas. So doon yung mga taga-local dati nag-stay sa may mga comfort area natin, comfort room area. So hanggang doon po muna tayo. Pasok ka po. So wait lang, ipapakilala ko po ang mga entertainers natin. Kayo na po magpakilala.